Ano bang rason bakit ang Davao City ay nagkakanda traffic na, no? Bakit kaya nagkakanto yung ano natin, buhay dito sa Davao City during peak hour? Hirap sumakay ng mga lahat ng uri ng public transportation, grab man, mapa-grab car, mapa-taxi, jeep, bus. Hirap talaga lahat ng mga tao dito sa Davao City nagsasuffer talaga every peak hour. Maging ang mga may sasariling sasakyan gawa nung for example may mga mahalagang okasyon, di ba? May mga business trips or mga basta mahahalagang pupuntahan. Talagang lahat to tayo nagsasuffer ho dito, no? Meron ho talaga tayo tinatawag na domino effect. Hindi lang talaga siya apektado sa mga poorest of the poor. Hindi lang apektado para sa mga wala sasakyan, lahat, no, ng umaasa sa transportasyon. So, lahat ng mga commuters, public commuters, private commuters, no? So yung mga private commuters, tawag naman, yan ang tawag sa mga may sariling mga sasakyan. Tayo naman mga walang sasakyan, umaasa lang sa taxi, grab car, jeep, bus. So tayo po yung mga public transport commuter, no? So talagang pahirapan ho sa atin every peak hour dito sa Davao City. Talagang minsan mapapamura ka na no, sa sobrang hirap. Totoo yan, seryoso. Ako for example, maniwala kayo sa hindi ngayon, ba't ako nakaisip na mag-topic ng ganito, no? Yung traffic natin sa Davao talaga na nai-experience. Kasi meron Sabado ngayon partida So ibig sabihin pa siya, sim break, walang eskwela, tapos Sabado walang mga offices sa ating walang government offices na naka-duty. Pero sobrang napakahirap sumakay ng taxi, napakahirap sumakay ng jeep, ng bus, lahat, no? So talagang umalis ako ng kwarto, tayo nag-abang ng taxi para sa ating pupuntahan kasi may hindi na ako nakatin ng kasal, no? Meron tayong atin na nakasal, pero na lang, kakain na lang tayo kasi gabi na nga. So pati ba naman sa reception, no, may iwanan pa tayo, malilate, di ba? So baka maubusan pa tayo ng ulam. So ngayon ang nangyari, so yun nga, share ko lang. A day in my life today, Saturday. Talagang umalis ako alas 4 ng alas 4 na itong hapon ako umalis ng kwarto. So ng oras na, no? Time check tayo. 5:44 na. So magdadalawang oras na hanggang dito pa rin. Andito pa rin tayo, di pa rin tayo nakasakay ng taxi kasi nga laging punuan ang grab car. Ganun din, walang bakante, walang available na mga grab car, hindi tayo makapag-book. Mga jeep naman ganun din, punuan. So parang wala na lang, i-content ko na lang to, sabi ko kahit paano kikita pa tayo dito ng ilang dolyares. So yun lang, bali ano nga ba ang rason, no? Bakit tayo nagkakanto sa Davao? Bakit tayo nagkakanda hirap during peak hour? So for urban planning development, for urban planning, hindi ba to na-anticipate ng ating dating mayor sa Davao City? Palagay ko nga hindi nila na-anticipate na darating yung araw na Davao City ay magiging third tier city or magiging third metropolitan dito sa Pilipinas, na magiging magiging business booster, no? Grabe yung economic boosters dito sa Davao City, grabe yung economic activities tumaas, no? So ang daming mga nag-i-invest dito ng mga business sectors or mga private sectors, no? Dito nag-invest sa kanilang mga businesses, mga townships, lahat, no? So dito sila nag-invest ngayon sa Davao City. Dito sila parang nag-expand ng kanilang mga negosyo from Mega Manila, Mega Cebu. Dito na sila ngayon sa may Mega Davao, di ba? So ngayon ang mangyari diyan, syempre dadagsa ang daming empleyado, maraming tao, di ba? So dito maninirahan yan. So hindi naman pwedeng puro public transportation. So ang ginagawa ko nila ang iba, kung ibila na sasakyan, so traffic, no? So pag traffic talaga, congestion, talagang nahihirapan ho lahat ng mga commuters, mapa-public or private commuters man. And sa naman, sa mga umaasa sa public transportation, so yun, marami na tayong kompetensya, marami tayong kaagaw. Despite na dinagdagan na yung taxi unit natin, kahit pa dinagdagan yung unit ng grab cars, still pa rin tayo, no? Shorten pa rin tayo sa natin, sa ating shorten pa rin tayo sa ating mga unit. Kita mo, magdadalawang oras na, di pa ako nakabook. Ilang book na ako, ilang attempt, pero wala, di talaga nakahanap ng available. Walang available na grab car. Tapos ngayon, ito content ko na lang, hirap. So sa tingin nyo mga taga Davao, anong rason?
ako meron akong probable cause talaga doon, yung hindi talaga to na-anticipate ng ating local government unit of Davao City earlier, no, bago pa mga 90s 2000s. Kasi kung ito lang ay nahulaan lang nila na darating yung time na magiging metropolitan itong Davao City, hindi sana noon pa lang, no, ay nagkaroon na to ng bypass road. Hindi sana nagkaroon na tayo dati ng hiningi na, no, ng ating nagdemand na sana yung LGU natin ng budget para pang coastal road, pang bypass roads, and mga skyway, no, kung pwede lang, para hindi tayo aabot sa ganitong sitwasyon na napakahirap sumakay. Anyway, itong natin ngayon, kinatatayuan si Recto, one way lang to dito, kaya hindi siya ganoon ka congested. Pero doon sa mga two-way lanes na mga kalsada like Quezon Boulevard, Quirino Avenue, Quimpo Boulevard, JP Laurel Avenue, MacArthur Highway, good luck, grabe. Sobrang hirap sumakay ng taxi talaga, pati jeep. So yun, no, bali, sa tingin niyo, ako yun ang probable ko sa nakikita ko. Hindi siya parang gano'n na rin, parang may konting poor urban planning. Pero yun talaga yung masyadong kumpiyansa itong natin ng City Government of Davao dati, no, like mga 90s and 2000, early 2000s. Hindi nila talaga to nakita, hindi na to nahulaan na mayroong magiging isang presidente ng Davao, mayroong magiging presidente ng Pilipinas na nanggagaling sa Davao, na isa na rin sa magiging rason bakit magkakaroon ng napakaraming mga investors dadagsa sa syudad natin, di ba? So ano sa tingin nyo? Tapos yun, ibig sabihin din dumarami ang mga middle income class dito sa Davao ng mga tao. So ibig sabihin afford nilang bumili ng sasakyan, di ba? At kung hindi man maliban pa doon, marami din ang may afford na rin sumakay ng taxi. At marami din mga dayo, yun, maraming bisita, maraming mga turista from different regions sa Pilipinas papunta ng Davao City. Dito mag-held ng conventions, mamamasyal, magbabakasyon. Kaya ito, marami tayong kaagaw sa Grab, marami tayong kaagaw sa taxi. So sana very challenging ito para sa ating taga local government officials natin, taga si LGU of Davao, kung paano nila to gagawa ng paraan na as soon as possible, ASAP, early as possible, na maging okay ang kalagayan natin dito, yung ating problema na kinakaharap sa Davao City sa traffic during peak hour, di ba? Hirap. Ako parang nagsisimula na daw, nagchat na, kumain na, kainan na daw. So andito pa rin tayo. So sige na, paalam na at ako'y pupunta pa, ako'y mangingingain pa. So ingat kayong lahat dyan. Tara, atak tayo sa may handaan.